Mga igsoon, nasad kita sa pagpaambit no nining takna agig pagpahibalo kung unsa gyud ning rest day o adlawng igpapahulay nganong Sabado man gyud ang gibantayan sa Seventh-day Adventist or Sabadista. Kay ug magisgod ra batag Seventh-day Adventist, medyo dili kayo ilado no. Pero kung Sabadista gani, daghang nakaila og Sabadista. Pero Seventh-day Adventist murag tagsara ang nakahibalo ani. Muna nga atong giapilan og Sabadista. Nya ang lingtak na atong pagaisgutan bahin sa adlaw ipapahulay. Nganong ingani ang pagbantay sa Seventh-day Adventist sa adlaw ipapahulay? Biblical ba gyud ni siya o dili? Kay bas at least man lang doon na po mo yung opinion no, nakabalo mo nga ingana di ay ang Adventist nganong Sabado gyud sila gabantay. Mo ni nga ingani agig pagpahibalo nga sa gusto masayo din ha. Welcome mo no nga nganong Sabado o welcome mo nga maminaw aning takna aning punto ha. So atong sugdon gyud no. Kung doon na mo i-Bible daytood palihog lang ko open, kung wala pa lista lang aron at least doon na may Bible makasunod mo kung unsa ang atong gibasa. So asa man gyud ta magsugod, ari gyud na magsugod no sa creation. Makita ni sa Genesis chapter 2 verse 1 na yun diri. So the creation of the heavens and the earth and everything in them was completed. So sa diha nga nakita sa Ginoo no nga iyang pagbuhat sa langit ug sa yuta, ang tanan na kumpleto gyud siya. So verse 2 niyon dire, on the seventh day God has finished his work of creation, so he rested from all his work. So pagka ikapito ka adlaw ni pahuway ang creation, ang creator sa pagbuhat no, ni pahuway siya sa iyang trabaho o siya ni-relax aning mga adlaw sa adlaw ikapito. O matud pa finish, tapos na ang iyang trabaho. O atong naibaluan nga dining ang mga verse wala pa gyud adlaw nga atong masayra no. So muna nga ato lang ning giseparate og tema ang adlaw, ang kinilang nga nganong nipahuway mi sa adlaw ikapito. Nya i-separate lang na nato. Pwede ra lang sa reels, mubo ra man gayo na, no? Muna nga padayon ta. So unsay gibuhat niya? Nipahuway ang creator. So okay, tapos na siya sa trabaho og nipahuway siya. Verse 3 niyon dire, and the God blessed the seventh day and declared it holy, because it was the day when the rested from all his work of the creation. So ang Diyos iyang gipanalanginan ang ikapitong adlaw o giyasad ning gihimong balaan. So aning dapita nga ang adlaw ing kapito makita nato nga tulo no, tulo. First nipahuway siya, ikaduha iyang gipanlanginan, ikatulo giisip niya kini, iyang gideclare nga balaan ang adlaw ikapito. Mo ni nga nipahuway siya ingon there, because it was the day when he rested from all his work of creation. So nipahuway no. Muna nga unsa may basihan namo, nipahuway gani ang creator unsa pagkakita nga tao. So pahuway po ta no sa adlaw nga igpapahulay nga ikapito. Okay, aging pagbadayon. Matud ba dire? Exodus chapter 31 verse 18. When the Lord finished speaking with Moses on Mount Sinai, he gave him the 2 stone tablets inscribed
with the terms of the covenant written by the finger of God. So dili basta-basta no kining covenant or balaod o nga gisulat ni sa duha ka papan nga bato, tablets, 2 stone tablets. So tudlo mismo sa creator ang iyang nagsulat nini, ang iyang gisulat. So klaro kayo. O asa niya ni gikuan? Gihatag ngadto kang Moses sa diyang nagaistorya sila sa Mount Sinai. Okay? Kanya mo ni ang 10 Commandments ako lang gikot gamay kay matud palagi kining 10 Commandments dili na dapat kuno sundon matud pa sa uban tungod kay balaod man kini sa Hudiyo. Ya balaod kuno pud ni Moses. So klaro kayo sa verse nga atong gibasa nga dili to balaod ni Moses, no? Balaod sago sa creator, tudlo pa gani mismo ang iyang gigamit sa pagsulat o iyang gihatag kang Moses, ang covenant. So mo na nga atong mahibaluan diri kung kini nga balaod didto ra ba gyud tama nila, wala na gyud tay labot, no? Mo na nga atong mahibaluan eh. So usa di sa among gibasihan matud pa diri sa 10 Commandments sa ika-4 nga sugo nga sa Exodus chapter 20 verse 8, remember to observe the Sabbath day by keeping it holy. So gipahinumduman yun taan nga sa matag Sabat kinanglan nga ato gining batunan nga tuman atong batunan nga balaan kining adlaw. Una nga sa amo nga side dili gyud mi magatrabaho no sa matag adlaw nga igpapahulay as a Seventh-day Adventist sama nako nga as a member. So usa sa ni sa among gituhuan nga mopahuway gyud mi ani dapita. So balag tawgon ta og tapulan no aning adlaw tungod kay mao man gyud po ni ang sugo sa Ginoo. Okay? Muna nga ato kunong klaruhon kung tinuod ba gyud nga kining napulo ka sugo didto ra gyud ni taman sa mga Hudiyo o panahon nila ang Moises. Kay matud pa sa mga explanation sa uban nga gihatag ni o pagpasalamat ngadto nila tungod kay giluwas lagi kuno sila dito sa pagkaulipo nila sa Egypt. Muna nga diha ra gyud ni taman nga balaod. Muna nga ato ning klaruhon. So sa panahon ni Jesus Christ nagigalubilo naman si Jesus Christ no sa mga Hudiyo ug dili Hudiyo ditong panahon na unsa may iyang gisulti matud pa niini. So makita ni diri sa Mark chapter 2 verse 27. Then Jesus said to them, so iyang gisultihan matud pa sa Ginoo ang tanan nga the Sabbath was made to meet the needs of people, no? Needs of people. Ato pa gibuhat ang adlaw ng igpapahulay o Sabat para sa kaayuhan sa tao. Oh. And not people to meet the requirements of the Sabbath. So wala gibuhat sa ang tao para sa igpapahulay kundi gi-prepare gyud nga ang adlaw ng igpapahulay giandam gyud na siya daan para sa tao. Dili kay ang tao para sa adlaw ng igpapahulay. So ang gisgutan diri kun inyong basahon niyon diri nga the Sabbath was made to meet the needs of people. So maning people Hebrew ra ni mga Israelites ra ba ni? So i-address ni sa tanan. Kung tao ta apil ta ni, no? Wala man gyud gi specify din nga pang Hebrew ra. Kung dili apil ta ni. So mo ni yung needs of people. Kung tao ka diha nga ikaw naminaw apil ka ani. Mo ni no? So din nato kayo tason ang pag-explain.
So matud pa diri sa Mark verse 28 ningon diri, so the Son of Man, so si Jesus Christ na tao man, anak man ni sa tao, is Lord, Diyos ni siya, even over the Sabbath. So nag-appeal po ni siya ni, so usa po ni siya sa gabantay gyapon siya ni, bisan tuog Diyos na siya, appeal gyapon siya, no, ni appeal gyapon siya. Sa unsa nga patunay nga ni appeal gyud siya, arita sa Luke chapter 4 verse 16. At least palihog ko aron masundan ninyo. Luke chapter 4 verse 16, ngayon diri, when he came to the village of Nazareth, his boyhood home, na diya siya ginatao, he went as usual to the synagogue on the Sabbath and stood up to read the scriptures. So batasan niya sa iyang pagkinabuhi nga didto sa iyang gipuy-an nga sa matag adlaw igpapahulay, muduol gyud siya, musulod gyud siya dito sa simbahan og nagabasa dito sa mga basahon sa Biblia. Muna nga nabatasan gyud niya. So gikan sa creation hangtod ni Jesus Christ, una ang among ginasunod, no, nga usa na sa pagpatunay nga usa di ay si Jesus Christ kasabadista. Sabadista si Jesus Christ. Okay, so aging pagbadayon, kung sumusunod ta ni Jesus Christ, kay matud pa panahon namang kuno ta karon sa ni Kristo, mo na ang gitawag kuno tag Christian, no. So tinuod na Christian gyud ta, kay nga naman so diya nga diri pa si Jesus Christ sa kalibutan, iyag yung gisultian ang katawan nga matud pa diri sa John chapter 14 verse 6 nga Jesus told him, I am the way. So siya ang dalan. So ang iyang gipakita, nagsimba siya sa adlaw pahulay, so dapat masunod pud ta, no, kay siya man ang dalan niya, the truth, siya ang tinuod, kamatuoran, siya ang kamatuoran. Muna nga siya ang dalan, siya ang kamatuoran, and the life, og siya sad ang kinabuhi niya. Ang unsay giingon diri, no one can come to the Father except through me. Muna nga iyag yung gipasabot nga kung tinuod ta nga Christian, dapat siya gyud atong sundon, no. Siyempre siya gyapon atong sampiton, wala na ilain. I am the way. Kung madto ta sa amahan, siya gyud atong sampiton, siya atong sundon, kay siya ang kamatuoran og siya ang kinabuhi og siya ang labaw sa tanan nga moagian nato padulong sa amahan. So klaro kayo, mura nga nagsunod ta niya, so nagsimba ta sa adlaw pahulay tungod kay mo iyang nabatasan, so ni apil ta ana kanya mutuo ta niya nga siya Diyos, kay siya ang nagdala sa kinabuhi o dadon ta nito sa amahan. Okay, so klaro kayo nya, matud ba diri sa Acts chapter 13 verse 42, o man ni ang kinaunhan nga Christian nga nag-converter or nadala sa mensahe nilang Pablo. Ato ra mong basahon. And when the Jews were gone out on the synagogue, so nanggawa sila gikan sa simbahan, the Gentiles besought that these words might be preached to them the next Sabbath. So mihangyo sila nga kung mahimo sa sunod na pod nga Sabbath,
magpatudlo na po sila, no, magpaminsahe. Muna ilang gihangyo, muna ang mga kinaunhang Christian sa unang panahon nagsunod sa sugo sa Ginoo o adlaw sa Sabado sa pagsimba, adlaw papahulay. Padayon ta sa verse 43. Now when the congregation was broken up, many of the Jews and religious proselytes followed Paul and Barnabas, who, speaking to them, persuaded them to continue in the grace of God. So, daghan kayo ang mga Hudyo o ubang mga religious nga nagsunod yun nilang Pablo o ni Barnabas. Kaya mao ni ilang misyon sa pagminsahe, no? Dili lang sa ingon sa mga Hudyo, dili apil na sa mga Gentiles sama nato karon. So, to continue sa grasya sa Ginoo. Verse 44, ngayon dire. And the next Sabbath day came almost whole city together to hear the word of God. So pagkasunod nga Sabado, sa diha ang nanudlo na po si Pablo o si Barnabas, ingon dire almost whole city, halos tanan nga namuyo dito sa syudad, niduol dito naminaw sa pulong sa Ginoo. Pagkanindot sige, dalaygon kayo ang Ginoo, no? Muna nga mauni ang kinaunhang gitawag Christian, nagsimba sa Sabat. So comment lang mo nila, no, kung doon na mo problema na. Basta kay mauni ang mabasa nga mauni ang first Christian og hangtod karon nga mauni ang among ginasunod tungod kay mausad ni ang kamaturan nga among ginasunod. So mao po ni ang among ginatudlo, mao ni among kinabuhian nga pahulay gyud sa adlaw ikapito, mao ang Sabat, no? Kay tungod sa akong gibanggit nganina nga nipahulay ang Dios, iya kining gipanalanginan og ipabalaan kini. So mo ni tulo. So ang unom ka adlaw ana wala gyud na maapil ana nga mga panalangin, wala kundi kini ra gyud nga adlaw nga ikapito. So mo ni nga klaro gyud kaayo. So hapit na tamo man, no? So unsa may patibay ani o dugang kalig-on. So usa sad ni sa mabasa dire sa Ezekiel chapter 20 verse 12 nga nagingon dire, and I give them my Sabbath days of rest as a sign between them and me. So ang Sabat di ay usa ni siya sa ilhanan nga ingon nga katawhan ngadto sa Ginoo. So dapat kita mo simba nini sa adlaw ipapahulay. Tungod kay mao kini ang sign nga kita og sa kuan pag gisilyuhan ta nga kita ilhanan nga kining tawhana para sa Ginoo. So usap mo na pinakanindot, no? Who had set them apart to be holy. So mo na giingon diha, no? 20 verse 12, and I gave them my Sabbath days of rest as a sign between them and me. It was to remind them that I am the Lord who had set them apart to be holy. Muni nga usa sad ni sa among giparugan nga mahimo nga kabahin sa Ginoo nga iyahang dunay ilhanan nga sa pagtamod nining adlaw nga ipapahulay. So manginaot ko nga do na mo nakuha ani nga punto, no? Pero igo lang ni nato gipahibalo at least nga ingani nakasabot mo nga ingani day ang among pagtagad sa adlaw nga ipapahulay. Okay, verse 20 sa maura gyapon nga chapter, no? Ayun dire,
and keep my Sabbath days holy. Kinanglan ato gyuning batunan ang Sabat o adlaw yung papahulay nga balaan. For they are a sign to remind you that I am the Lord your God. So pusag gyapon ni siya ka ilhanan nga kita nagatuo ngadto sa Ginoo. Una nga pag-celebrate ngadto kaniya. So kung mga luwas man dapohon ang pangutana didto sa langit, magsimba ba pud ta og Sabat o adlaw ng ikapito o adlaw ng Sabado? Kung ikaw dili pa Sabadista pero maluwas ka sa adlaw ng Sabat, sigurado didto sa langit apil gyud ka nga mosimba didto. Ngano man didto di ay sa langit Sabado sad. So akong basahon, mao ni ang katapusan natong verse nga pagabasahon ni takna. No? Makita ni sa Isaiah chapter 66 verse 23, King James Version. Yun diri, and it shall come to pass that from one new moon to another, and from one Sabbath to another, shall all flesh come to the worship before me, saith the Lord. So ang tanan nga mga tao magasimba ngadto kaniya sa matag adlaw igpapahulay, mao ang Sabado. Mao na nga diri palang daan sa kalibutan mga igsoon ato yung praktison nga magasimba ngadto kaniya sa matag adlaw igpapahulay. Kay didto sa langit mao gyapon ang adlaw nga atong ginasimba. Og akong usbon, ang adlaw ng ipapahulay mao kini ang ilhanan dali kanato og sa Ginoo. Og wala gyud lain. Kung gusto ka mo apil ani, ayaw kay ikog pag-apil. Sunda si Jesus Christ. Matud pa niya, I am the way, the truth, and the life. So wala gyud lain makaadto sa ingarian sa langit sa iyang amahan kun dili ta moagi ngadto kaniya. So siya ang dalan, ang kamatuoran, ang kinabuhi. So klaro kayo nga sa nining takna manginaot ko nga inyong nakuha, ako lang yung gihinay og istorya pinaya-iya ano, at least nga inyong masundan. So manginaot ko og daghang salamat nga kitang tanan mapanalanginan sa Ginoo nga ingani di ay ang among isip membro sa Seventh-day Adventist, ingani ang among pagtahod sa adlaw pahulay tungod kay mao kini ang mabasa sa Biblia, mao kini ang kabubuton sa Ginoo, tungod kay mao kini ang balaod, mao kini ang kagustuhan, o mao kini ang dapat nga sundon namo. So welcome mo kung ganahan mo mosunod, welcome mo nga mosunod niya. So ang ako alang ani pagpahibalo ngano nga ingani ang among pagbantay sa adlaw nga Sabado. Ang iskutan diri adlaw adlaw, sunset to sunset. Kung nakabantay mo sa akong previous nga video, akong gipangutana si Mita AI, matud pa Friday evening to Saturday evening mo na ang rest day, mo na nga sunset to sunset, meaning ang pagkeep nga huli sa Sabat one day. So dapat usa ka adlaw nato nga batunan nga balaan kining adlaw. Dili na to na sagul-sagulan nga magtrabaho pa ta ang iyon diha ni pahuway ang Ginoo sa adlaw nga ikapito. Adlaw gyud, dili kay tungang adlaw ra, kung dili adlaw ni pahuway siya og iya kining panalanginan og iya kining gibalaan. Muna nga kita nga isip sumusunod niya moabil ta anang tulo. Og maora ka to, taas na kayo. Og ang Diyos magauban unta kanato sa kanunay. Og daghang salamat sa inyong pagsunod. Kung ganahan mo nining nga tema, paliugo og follow o share, like, o bahala na mo diha kung saan ninyo. Og di mo ganahan, pwede sad mo mag-comment. Og daghang salamat sa inyong tanan. Hangtod sa sunod. Bye-bye.